Sorry po madam, tulad ng sabi ko wala na po talagang available na kwarto. Fully book na po kami talaga kapag ganitong season. Summer ngayon madam, sana kasi nagpa-reserve na kayo noong nakaraang buwan. Ipinikit ni Justin ang kanyang mga mata at minasahe ang sentido. Kung alam ko lang nakaraang buwan pa na aakyat dito sa Baguio ang Josh na yon, edi sana nakapagpabook na ako in advance sa ate. Sorry naman, kahapon ko lang natanggap ang text na nandito siya at may kasamang ibang babae eh. Napangiwi ang receptionist na may nakasulat na Jenny sa name pin nito. Ah, ganun po ba? Naku, mahirapan na kayo maghanap ng kwarto sa mga hotel o kahit transient kasi nga po, peak season madam. Kasalanan mo lahat to Josh. Bulong niya sa sarili. Walang hotel reservation, walang damit, wala akong dalang kahit ano. Saan ako pupulutin ito? Nakasimangot niyang kinuha ang bag sa ibabaw ng mesa at tumalikod. Noong isang buwan lang, masaya pa nilang sinimulang pagplanuhan ang kasal nila sa susunod na taon. Pero nung isang linggo lang, humingi ito ng space. Oo, cool off. Hindi break up, cool off lang. Kailangan lang daw nitong hanapin ang sarili. Lintik na yon, ibang babae pala ang nahanap. Wow, Justin, ikaw ba talaga yan? Tiningala niya yon at nakita isang lalaking palapit sa kanya. Nakangiti ito at nakatitig at ilang sandali pa bago niya ito nakilala. Hindi mo na ba ako naalala? Luis, yung kabatch nung high school. Siyempre, naaalala niya pero wala siyang sinabi. Come on, ako yung makulit na alok ng drink sa kasal ni Beth? Yung madaldal sa birthday ni Jonas? Yung ihati daw ako pa uwi galing sa lamay pero iniwan ako nung nakita yung ex niyang sexy? Yung I love you sa phone pero ayaw manligaw sa personal? Lumiwanag ang guwapong mukha nito. Exactly. So, kumusta? Biruin mo, dito pala tayo uli magkikita. Dito ka rin naka-check-in? Actually, pa-check out na ako. Pagsisinungaling niya, na sa kamalasan ay narinig ni Jenny the receptionist. Madam, hindi nga kayo makapag-check-in kanina, paano kayo mag-check out? Nilingon ito si Luis at ngumiti. Kanina pa po yan si madam na naghihintay ng kwarto, kaya lang, fully book na kami hanggang sa susunod na linggo sir. At siguradong mahihirapan siya makahanap ng accommodation kasi siguradong puno na lahat ng hotel at transients. Kawawa naman si madam. Ay, kawawa ka pala madam. Biro ni Luis. Tinapunan niya na nakamamatay na tingin si Jenny at lumayo na doon. Ramdam niyang sinusundan siya ni Luis hanggang sa maliit na bar sa dulong bahagi ng hotel. At nang naupo siya ay tumabi ito at umorder ng 2 malamig na beer. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Ano? Destiny to Justin. Destiny o bad luck? Bad luck pa yung nakita mo tong gwapong mong batchmate kung kailan kailangan mo ng tulong. Hindi ko kailangan ng tulong at lalong hindi ko kailangan ng tulong mo. Diretso niyan sabi. Oh, come on. Umayos ito ng upo at sinuklay ng mga daliri ang alon-along buhok. Di ba kailangan mo na matutuluyan ngayong gabi? May maire-rekomenda ka ba? Kunot noon yan tanong. Kahit na hindi niya ito lubos na pinagkakatiwalaan, hindi naman niya kailangan niya ng kahit anong tulong na makukuha niya. Oo, at libre pa. Libre? Talaga? At saan naman yan? Well, malaki ang kwarto ko sa 9th floor. Sakto na yun sa ating dalawa. At ano? Tingin mo talaga papayag ako dyan sa suggestion mo? Natawa siya na malakas. Alam ko na. Siguro wala ka na utong babae na sasama sa'yo ngayong gabi, no? Ikaw na nga tutulungan. Salamat sa tulong, Luis. Pero uulitin ko ha. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Medyo lasing lang ako pero hindi ako tanga. Dahil siguradong may kapalit yung tulong mo na yan. Napaka-judgmental naman ito. Ganyan naman kayo mga lalaki, di ba? Sa simula para mga superhero na handang tumulong at handang gawin ng lahat pero sa huli, pare-pareho kayo. Mang-iiwan, mambababae, at kapag nakahanap ng mas maganda at mas willing na gets ko na. Tinignan siya nito sa mga mata. Kaya ka nandito sa Baguio ngayon dahil sa boyfriend mo na iniwan ka. Naniloko ka dahil nakakita ng babaeng mas magaling sa kama. Kaya ako nandito dahil sa mga lalaki na hindi makontento. Sa mga lalaki na hindi mapigilan ng temptation dahil lang sa hindi maibigay ng girlfriends nilang gusto nila.
So, ang sinasabi mo, nag-cheat sa'yo ang boyfriend mo dahil hindi mo maibigay sa kanya ang gusto niya sa kama? Nanlaki ang mga mata niya. Pwede bang huwag mo ng pagdiinan? Tinawanan yon ng binata na para bang aliw na aliw sa sitwasyon niya. Ano pa nga bang asahan mo? Maging faithful siya? Inubos si Justin ang pangalawang bote ng beer at sinimula ng pangatlo. Pare-pareho kayong mga lalaki, di ba? Walang ibang laman yung utak nyo kundi ano. Alam mo nang ibig ko sabihin. Ano? Sex? Shh! Itinaas niya ang isang kamay at tinakip yun sa bibig ni Luis, pero agad din niya yung ibinaba dahil tila may naramdaman siyang kuryente mula dito. Yun lang ba talagang mahalaga sa inyo, ha? Well, hindi naman sa ganun pero syempre, big deal yun sa isang relationship. Casual itong sagot. Anyway, curious lang. Bakit nga ba hindi mo pa ibigay yung gusto niya? I mean, boyfriend mo naman siya at normal lang naman sa lalaki na, aba, bakit? Porke boyfriend ko siya? Ibig sabihin ba nun may lisensya na siya para gawin ang gusto niya kahit ayoko? So, totoo nga. Tinignan siya ni Luis mula ulo hanggang paa. Halata sa mukha nito na hindi ito makapaniwala sa narinig. Bakit ba parang ang laking kasalanan ngayon ng pagiging virgin? Reklamo niya. At ikaw, first time mo ba maka-encounter ng virgin? Pagkatapos niya maubos ang beer, ay tumayo na siya at kinuha ang bag. Oh, teka, saan ka pupunta? Magkahanap na matutulugan. Bakit ba hindi mo nalang tanggapin ang offer ko? Sobrang late na, Justin. Sa tingin mo ba makakahanap ka pa ng transient sa ganitong oras? At tingnan mo ang sarili mo na hindi ka na makapaglakad ng maayos. Nang muntik na siya matalisod, ay muli siya naupo sa bar stool at ipinikit ang mga mata. So, anong kwento ng buhay mo, Mr. Luis Arroyo? Batchmate tayo sa high school, hindi mo pa ako kilala? Ang alam ko lang naman sa'yo numero 1 kang babaero. At saka puro kakating classes. Lagi kang ibinibilad sa labas tuwing umaga kasi late ka, tsaka hindi ka nagpapagupit. Grabe, bakit naman puro negative ang alam mo sa akin? Yun lang nasasagap kong chismis . Mula sa pagsasali ng beer sa baso, ay napaangat ang tingin si Luis sa dalaga. Naroon na sila sa kanyang kwarto at kapuan nakaupo sa sofa habang nanonood ng lumang pelikula sa telebisyon. Anong gusto mong malaman? Anong ginagawa mo bukod sa pakikipag-flirt sa mga babae sa bar? Well, ako ang tumitingin ng business ni Dad na hindi na niya maisikaso dahil abala na siya sa ibang bagay. Anong business? Basta something to do with computers. Oh, kaya pala magaling kang magbilang ng mga babae. Ouch! Hindi dapat siya ma-offend sa komento nito dahil totoo naman, pero ibang dating nun sa kanya nang manggaling mismo kay Justin. Well, fine. Hindi ko naman idine-deny dahil alam mo naman na ang reputation ko noon pa, di ba? Tumango ito at ngumiti. Nakailang girlfriends ka nga ba, ha? Saglit siya natigilan at tahimik na nagbilang. Hindi ako sigurado. Ikaw ba? Ilan ang naging boyfriend mo? 1, 2, 3. Medyo may pagkabulol na nitong tugon dahil sa pagkalasing. At lahat sila, pare-pareho. Alam mo kung bakit nila ako iniwan? Tumango siya dahil alam na niya ang ibig dito sabihin at hindi niya alam kung matatawa siya o maaawa rito. Ilan taon na rin niya itong kilala. Ilang beses na niya nakasama sa mga party at get-together ng barkada. Maganda si Justin. Mabait, matalino, masaya kasama. At sa opinyon niya, hindi nito deserve na iwan na lang ng lalaki dahil lang sa ayaw nitong gawin ang gusto ng mga ito. Baka nga, kailangan ko nang i-give up tong virginity ko na to para hindi na ako iwan. Ano sa tingin mo? Nako, ako pa talagang hihingan mo ng opinion sa ganyang bagay . Pero Justin, malaga sa'yo yun, di ba? Pero yun ang dahilan kung bakit nila ako iniiwan. Iniiwan ka nila dahil hindi sila karapat-dapat sa'yo. Tumawa na malakas si Justin. Kita na sa mukha nito ang kalasingan, maging sa mga kilos ito. Totoo bang sabi nila na mas gusto ng mga lalaki ang bad girls? Bad girls in bed, oo. Pag-amin ito sabay ngiti.
I see. So siguro oras na para maging bad girl ako. Seryoso? Nanlalaki ang mga mata niyan tumingin dito. Seryoso? I mean, 23 na ako. Legal age naman na. Stable naman ang trabaho ko sa gallery. May savings na. Point taken. Pero hindi naman ibig sabihin nun, isisuko mo na ang buo mong pagkatao para lang hindi iwanan ng lalaki. Alam ko, alam ko. Tumango-tango ito habang nakapikit. O siya, inom pa tayo. Sorry pero parang lasing ka na, Justin. Please, kahit isang bote na lang. Tama na. Kinuha niya ang hawak nitong bote at inalalayan na itong tumayo. Halika na't matulog ka na. Saan ako matutulog? Sa bed mo? Saan pa ba? Ano? Magkatabi tayo? Gusto mo ba? Biro pa niya. Ayoko nga, baka mamaya. Baka ano? Mukhang lasing na nga kasi talaga ako, Luis. Kasi parang... Inilapit ni Justin ang mukha sa kanya at ngumiti. Bakit parang gusto kitang ikis? Ha? Nanlaki ang mga mata ni Luis. Kitang-kita niya ang pamumula ng mukha ni Justin, lalo na ang mga labi nito. Well, kung gusto mo talaga, edi sige. Gusto ko nga. Kaya lang. Ayokong i-risk eh. Baka kasi may inlove ka sa akin. Baka may inlove ako sa'yo. Single ka naman at single din naman ako. Wala akong nakikitang problema kung sakali, di ba? Alam mo kasi, kahit hirap, umayos ito ng upo at pumikit. Kapag na-inlove tayo, syempre, mag-i-invest ako ng feelings at kapag naibigay ko ng lahat sa relationship, iiwan mo ko. Ay, ayoko na masaktan. Please lang. Pagod na ako. Pagod na akong umiyak. Paano kung ipangako ko sa'yo na hindi kita sasaktan at hindi kita iiwan? Hindi ako naniniwala. Syempre. Natawa siya. Parang kilalang kilala mo na ako ah. Oo naman oh. Ilang taon na ba kitang kilala, Mr. Arroyo? Ang pinakababaero sa batch natin. Ang pinakamanloloko. Grabe ka naman. Totoo naman ah. Sa bagay. Hindi napigilan ni Luis na titigan ng dalaga. Napakaganda nito kahit walang make-up. Lalo na kapag titig na titig ito sa kanya na para bang gusto talaga nito siyang halikan. Oy Luis, wag mo akong titigan ng ganyan ah. Lalo na ngayon na marupok ako. Sorry, ikaw kasi. Ay, bakit kasalanan ko? Umiling siya at itinunan tingin sa telebisyon. Good night na, Justin. Dito ka na matulog at ako lalabas muna ako. Oh, saan ka pupunta? Ayokong sumugal dahil kaunting-kunti na lang mahalikan na talaga kita. At kapag nangyari yun, hindi ko alam kung makakaya kong tigilan. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Ngumiti pa si Justin at mas lumapit pa sa kanya. Alanganin niyang hinaplos ang pisngi nito at nang hindi ito lumayo, ay lakas loob niyang dinampian ng halik ang naghihintay nitong labi. Dumating si Hope sa buhay ni Justin noong magulong-magulo ang kanyang buhay. Tila ito ang naging sagot sa lahat ng problema niya at nang oras na malaman niyang buntis siya noon, bumalik na sa dati ang lahat. Minsan, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa batang yan. Mula sa laptop ay nilingon niya ang 6 na taong gulang na anak na natutulog sa kanyang tabi habang yakap ang paborito nitong teddy bear. Kailangan niyang bumulong sa kaibigan si Marga para lang hindi ito magising. Dapat talaga sinabi ko na lang sa kanya na patay ng tatay niya para tapos ang usapan. Bakit? Ano na naman ba nangyari? Nakita niya yung secret folder ko dito sa laptop at nakita niyang pictures ng tatay. Simula nun, ayaw na akong tigilang katatanong. Muling natawa na mahina si Marga. In the first place, bakit kasi nagtatago ng pictures nun sa laptop mo ha? Pumunata noon niya. Siyempre, for future reference. Kasi naman. Oh, come on Justin. Alam naman natin na darating at darating ang araw na to, di ba? Alam ko pero sabihin mo na lang kasi sa kanyang totoo. Matalino naman yung anak mo. Sigurado akong maiintindihan niyang sitwasyon.
Alam mo namang magpipitong taon pa lang si Hope, di ba? Pero madalas para mas matanda pa sa akin yan kung mag-isip. Naalala ko nung unang beses niyang nalaman ng tungkol sa ama niya. Akala ko iiyak pero hindi. Parang wala lang sa kanya kasi hindi na ulit siya nagtanong sa akin about it. Until now. Bakit? Ano nangyari? Last week, tumawag ang advisor ni Hope. Parang may nag-iba raw sa behavior ng bata. Hindi nagre-recite at nakikipag-cooperate sa activities. Nung kausapin daw ni teacher si Hope, nagtapat daw na nakita niyang pictures ng tatay niya at gusto niya itong makita in person. Ay, Justin, yan talagang anak mo, manang-mana sa'yo. Biro pa ni Marga. Nako, gusto ko nga sabihin na kahit ako, hindi ko alam kung paano makikita si Luis sa personal. Paano ko ba sasabihin kay Hope na walang kaide-ide ang tatay niya tungkol sa kanya? Tinapunan niya ng tingin ng anak bago magpatuloy. Okay, what if hindi ko siya malocate? Or what if malocate ko man siya, hindi niya tanggapin si Hope bilang anak? What if may sarili na siyang pamilya at ayaw niya magkaroon ng kahit anong connection kay Hope? Masasaktan lang lalo ang baby ko at ayoko mangyari yun. Pero what if tanggapin niya si Hope? Balik na tanong ni Marga. Justin, kahit gano'n naman ang nangyari sa inyo, mabait naman talaga si Luis. Ibigay na natin yun sa kanya. At sa tingin ko matutuwa yun kapag nalaman ng tungkol kay Hope. Natatakot ako para kay Hope. Natatakot ka para kay Hope o natatakot ka para sa sarili mo? Sabi mo nga sa akin ng totoo, girl. Hindi ka pa handang makita ulit si Luis, no? May choice ba ako? Wala siyang choice dahil alam niyang siya ang magiging wicked witch sa fairy tale ng anak sa oras na hindi niya pagbigyan ang hiling nito. Binuksan ni Justin ang pinto ng kotse para kay Hope pero hindi ito bumaba mula roon. Nanatili lang itong nakaupo at nakatingin sa kanya. Oh, bakit hindi ka pa bumababa, baby? Baka maliit ka sa class mo. Malumanay niyang tanong. Nakausap mo na po ba si Uncle Bob? Balik nitong tanong habang hawak ang bag. Yes, baby. Halos araw-araw siyang tinatawagan ng kaibigang private investigator tungkol sa paghahanap nila kay Luis. So? Ano so? Ulit niya matapos itong tulungang bumaba ng kotse. May balita na po ba? Hope, hindi ba sabi ko sa'yo, hindi naman instant ang mga ganitong bagay. Pero ginagawa naman namin ni Uncle Bob mo ang lahat para mahanap siya, okay? Tumango si Hope. Sorry, Mami. Gusto ko lang po talagang makilala si Daddy. At yun din naman ang gusto ko para sa'yo, anak. Pero tulad ng sabi ko, huwag ka masyadong mag-expect, okay? Opo, kapag hindi niya ako tanggapin o ayaw niya sa akin, okay lang po sa akin, promise, Mami. Ayoko lang po lumaki na hindi ko nakikita ang totoo kong daddy in person. Niyakap niya na mahigpit ang anak. Pero alam mo, Mami, feeling ko good person si Daddy. Pero pray ko po na sana wala pa po siyang asawang iba para pwede pa kayong dalawa na. Hope. Nanlaki ang kanya mga mata. Hindi yan kasama sa usapan, okay? Pumayag lang ako sa request mo na makita siya at hanggang doon lang yon. Okay po. Huwag ka namang OA, Mami. Iniisip ko lang po kasi 7 years old na ako and di ba po, importante sa mga batang tulad ko na magkaroon ng father figure. Hope, 6 ka pa lang. Pero 6.5 na ako, Mami, at kailangan ko po ng father figure. Napahawak siya sa kanyang ulo na parang nagsisimula na namang sumakit. How about your lolo? O diba? Pwede naman siyang father figure. Pero he's just my lolo at nasa ibang bansa po sila ni Lola. And iba po yung lolo sa daddy. At anong klaseng father figure bang kailangan mo ha, Miss Hope Serena? Kailangan po present siya, yung ilalove tayo at lagi nating makakasama at aalagaan po tayo forever. Anak, para namang masyado naman yata yung gusto mo. Of course not, Mommy. Kung hindi talaga natin pwedeng makasama si Daddy, I'm sure na may iba na pong pwede kong maging daddy, like Teach Kevin. Oh my God, Hope. Take one to instructor mo si Teach Kevin.
Alam ko po. At nice siya, Mami. Never ko siya nakitang angry. And he's really funny. I like him at sa tingin ko, like ka rin niya kasi lagi ka naming pinag-uusapan. Noong nakaraang taon lang niya nakilala si Kevin simula nang mag-taekwondo class si Hope. Ilang beses sila nagkape at may mga pagkakataon na sumasama ito sa pag-grocery nila. Oo, nanliligaw ito sa kanya at sa totoo lang, kahit sinong babae ay magugustuhan ang tulad ito. At siya, parang malapit na. Mami, kung hahanap ka magiging daddy ko, si Teach Kevin na lang please. Muling tumaas ang kanyang kilay at inayos ang ribbon sa uniform nito. Yan bang natututunan mo sa school ha, Hope, anak? Hindi po, Mami. Sa internet po. Marami kang malalaman sa internet. Kaya bakit hindi niyo gamitin ang internet sa paghahanap kay Daddy? Is that all, sir? Oh, salamat. Tugon ni Luis habang nakatitig lang sa kanyang monitor. Siya nga po pala, sir. Tumawag po si Miss Audrey. Hindi raw po siya makakasama sa dinner niyo ngayong gabi dahil pinapauwi raw po siya ng mga lola niya sa probinsya. May sakit po yata ang lola niya, sir. Okay, salamat, Miss Garcia. Halos isang buwan pa lang niya nakikilala si Audrey pero pakiramdam niya ay mas matagal pa roon. Nakilala niya ito sa isang office function sa LA at simula noon ay lagi na silang magkasama. Fling lang dapat si Audrey pero habang tumatagal ay napatunayan niya na mabait ito at masayang kasama. Ngayon, pang-isang linggo pa lang niya sa Maynila para pamahalaan ang bago niyang kumpanyang ECA Tech Group. Hindi na dapat niya yun itutuloy dahil ayaw na sana niyang bumalik ng Maynila. Pero pakiramdam niya ay sapat ng halos 7 taon para makalimot. Inilapit pa ni Luis ang mukha sa computer screen at muling binasa ang email na yon. Prank ba to? Bulong niya sa sarili, hindi pa rin makapaniwala. Pero kahit pa nga ilang beses niyang naisip na baka may naloloko lang sa kanya, tumuloy pa rin siya ng gabing yon sa restaurant na binanggit ni Justin. At iyon nga, ilang minuto lang ay nakita na niya itong parating. Hi! Bunga ni Justin pagkakita sa kanya. Wala siya na itugon at nanatili lang siya nakatitig dito. Paano mo ko nahanap? Tanong niya. Akala ko may nag-joke lang sa akin nung natanggap ko yung email. Mabuti, tumuloy ka pa rin. Kailangan kong malaman kung totoo nga galing sa'yo. Kumusta na? I mean, para saan to? Well, kasi marahan itong naupo na sinundan ni Luis. Naalala mo yun sa Baguio? Oo naman. Paano ko naman yun makakalimutan? That one night, the best and worst moment of my life, if you ask me. Napayo ko si Justin para itago ang pamumula ng pisngi. Well, huwag ka sanang mabibigla pero nagbungang isang gabi na yon, Luis. Nagbunga? Bumilis ang tibok ng puso niya. You mean, are you sure? Kumunot ang noon ito. I am sure. Wala naman ako naging ibang… Teka, bakit? Ngayon mo lang sinabi. Sinubukan kong kontakin ka pero ang huling nalaman ko, nasa LA ka na raw. Kung nalaman ko lang, Justin, hindi sana ako umalis. Kumunot ang noon ito at tumingin sa kanya. Kung pumayag ka lang sana noon na ituloy na natin, na maging tayo na edi sana. Naiintindihan ko kung may galit ka pa rin sa akin. Hindi mo naman ako kailangang patawarin. In fact, hindi ito tungkol doon. Gusto ko lang malaman mo na may anak ka. Maintindihan ko kung gusto mong mag-undergo ng mga kailangan test para lang masiguro na. Mabilis siyang umiling at nang nagtamang kanilang mga mata, nakita niyan takot at kaba sa mga mata ng kaharap. Wala itong iba pang sinabi. Sa halip ay kinuha nito ang cellphone at iniabot sa kanya matapos buksan ang phone gallery doon. Mga larawan ng maliit na batang babae na kasama si Justin. Napakaganda nitong bata. Kamukhang kamukha ng ina. Anong pangalan niya? Hope. Hope Serene. Hope. Nang tignan niya muli si Justin ay nangingilid ang luha nito.
Kung ako lang, hindi ko naman gagawin to. Pero nagmamakaawa ang bata na hanapin kita simula nang makita niya yung pictures mo sa laptop ko. May pictures ako sa laptop mo hanggang ngayon? Hindi niya napigilan tanong. Napangiti siya lalo nang irapan siya nito. Hindi yun ang issue dito, okay? Gusto ko makita ni Hope in person. Ngayon, gusto ko malaman kung papayag ka bang makita siya at kilalanin siya bilang anak. Dahil kung hindi, sabihin mo na agad para ngayon pa lang. Makagawa na ako ng magandang excuse kapag sinabi ko sa kanyang desisyon mo. Hindi mo na kailangang gumawa ng excuse. Gusto ko rin siya makita at makilala. Talaga? Muli, nagsimula na mangilid ang luha ni Justin. Sana lang magkasundo kami. Matagal ka na niyang gustong makilala. I'm sure magkakasundo kayo. She's easygoing pero minsan may kakulitan din talaga at katigasan ng ulo. Oh, parang expected naman na yun. Natatawa niyang sabi. Nakita niya mapanuri nitong mga mata na lalo lang niyang tinawanan. Joke lang. O minsan may pagka-obsessive din siya. Ito naman ang umiti. Alam natin kung saan niya nakuha yon. Para kay Luis, para siyang bumalik sa nakaraan nung mga oras na yon, nung gabing yon, sa Baguio. Gumingiti si Justin tulad ng mga ngiti noon at minsan ay nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya tulad noon na kailangan niyang ipaalala sa sarili na iba na ngayon. Kailan mo balak sabihin kay Hope ang tungkol dito na nakita mo na ako? Hindi ko pa alam. Kailangan ko yata mag-ipon ng lakas ng loob. Big deal sa kanya to kaya as much as possible, gusto ko sanang maging memorable ang pagkikita niyo. She's turning 7 next month at naisip ko na baka yun ang perfect time para magkita kayo. Ngumiti siya. Wala bang magagalit na bigla na lang akong darating sa party niya? I mean, baka magalit ang asawa mo o. Wala akong asawa. Boyfriend, baka makaistorbo ako sa inyo, alam mo na. Umiling lang ito. Good. Buti naman at nagpakita ka na. Halos 3 buwan rin bago nagawan tawagan ni Luis ang kaibigan si Jacob mula na makabalik siya ng Maynila. Walang nagbago rito. Single pa rin at malakas pa rin mang-asar. Kailan kayo magkikita? Tanong nito matapos niyang ikuwento ang tungkol sa hindi niya inaasahang anak kay Justin. Next weekend. Kinakabahan ako pare. Hindi ko alam kung anong gagawin kapag nakita ko na siya sa personal. Kinuha niya ang cellphone at ipinakita sa kaibigan ng mga litrato ni Hope na kasama si Justin. Aba, pinagalong itsura niyo ni Justin ha. Hindi may kakailang anak mo pare, pero cute. Siyempre cute, anak ko yan eh. Sabi niya matapos maubos ang laman ng baso ng whiskey. Sana lang magustuhan niya ako. Natatakot ako na baka ma-awkward kami tsaka alam mo na, hindi ko alam kung paano ko i-handle ang ganong sitwasyon. Luis, bata lang yun. Daling mo sa mall, sa arcade, bilang mo ng mga laruan, bigyan mo ng mga regalo na gusto niya. At sinasabi ko sa'yo, siguradong ikaw ng the best that ever para sa kanya. Hindi ordinary yung 7 years old si Hope Jacob. Mas mature siya kaysa sa mga kaedaran niya. Hindi ko alam kung makukuha ko ang loob niya sa mga laruan lang. Sabi ni Justin, wala raw ibang gustong regalo si Hope sa birthday niya. Gusto lang niya ako makita, yun lang. Wow, kaya nga pare, at hindi ko alam kung kaya ko bang mapantayan ang expectations niya sa akin bilang ama. Tinignan siya na matuwid ng kaibigan. Sino ba tinutukoy mo? Yung anak mong si Hope o yung nanay ni Hope? Loko ka talaga. Umiling siya at natawa. Siyempre, yung anak ko. Naniniguro lang pre, kilala kita eh. Pagdating kay Justin, nababaliw ka. Noon yun, iba na ngayon, nakamove on na ako. At sa tingin mo, naniniwala ako sa kalokohan mong yan? Luis naman, alam ko matagal na tayong hindi nagkita pero alam ko na ikaw pa rin yung dating Luis na nakilala ko. Yung marinig mo lang ang pangalan ni Justin, nanginginig ka na, hindi mo na alam magagawin. Oh, gusto mo pa bang dagdagan kong adjectives na magdi-describe kung gaano ka ka-obsessed kay Justin ha? Tumigil ka nga Jacob, ngayon nga lang ulit tayo nagkita, ganyan ka pa. Sumandali siya sa bar stool at tumingin sa malayo. Alam mo naman ang lahat ang pinagdaanan ko dahil sa kanya, di ba? At hindi ko malilimutan yung ginawa niya noon nang dahil lang sa nalaman kong may anak kami. O sige, tignan natin.
Natatawa nitong sabi. Ngayon nalaman mong may anak na kayo, sigurado ako na kailangan mo laging makipagkita sa anak mo at natural, pati sa ina. Alam ko hindi ka mahirapang patunayan na mabuti kang ama para kay Hope. Dahil ang totoo, mas natatakot ka na ma-inlove ulit sa nanay ng bata, lalo na ngayong nalaman mo na single pa rin siya hanggang ngayon. Ay, bakit nga ba nakipagkita pa ako sa'yo? Umiling-iling niyang biro. Hindi ko talaga alam kung saan mo kinukuha yung mga ideya mo na yan, pero pare, masaya pa rin ako nakita tayo ulit. Pero di ba mami, bukas pang pool party ko? In-invite ko na po yung friends ko na pumunta bukas eh. Kailangan ko pa po ba silang tawagan ulit para ipaalam sa kanila na ngayon ang party, mami? Ngumiti si Justin habang inaayos ang ribbon nito sa ulo. May pool party ka pa rin bukas, anak. Pero since ngayon ang totoo mong birthday, kailangan natin mag-celebrate. Kahit simple dinner lang, di ba? Wow! 2 birthday ko, mami! Yes, anak. Niyakap niya ito matapos siguruhing maayos na ang damit ito. Dinala niya ito sa dining area at pinaupo na. Wow, mami! Thank you po! Lahat ng favorites ko nandito. Ang galing! May donuts, may pizza at may cake pa. Masaya nitong sabi habang nakatingin sa nakahain sa mesa. Dahil po ba 7 na ako kaya maraming food? Oo, anak. At dahil may special guest ka ngayon. Sina lolo po ba? Excited itong tanong. Ay, hindi makakarating sina lolo mo tonight. Nagpapagaling pa siya, remember? Ay, opo nga pala. Na-ospital nga po pala si lolo. But don't worry, tatawag sila ni Lola later. At may gift daw sila sa'yo na darating tomorrow. Yay! Pero mami, sino po yung special guest natin tonight? At eksakto naman tumunog ang doorbell. Nagkatinginan silang mag-ina at pareho na pangiti. Halika baby, nariyan na yata siya. Patakbong tinuko na bata ang pinto at hindi na siya nito hinintay para buksan yon. Nakatayo lang siya sa likod ng anak. Nasa mga balikat nito ang kanyang mga kamay. Good evening. Bati ni Luis. Dito ba nakatira yung magandang bata na may birthday ngayon? Hawak nito sa kaliwang kamay ang isang bouquet ng iba't ibang tsokolate at ilang gifts bagsa sa kanan. Ako po yun, ako po! Halos pasigaw nitong sagot. Para sa akin po ba yan? Ngumiti si Luis at tumango. Happy birthday, little lady. Sabi niya sabay abot dito ng mga bitbit. Thank you po, sir. Pero mami, sino po siya? Hope. Lumuhod si Justin sa harap ng anak at tiningala muna si Luis bago nagpatuloy. Siya po ba yung daddy ko, mami? Putol nito sa sasabihin niya sabay tingin kay Luis. Kayo ba yung daddy ko? Nang marahan tumango si Luis ay agad na lumapit si Hope dito at matalon itong niyakap. Ikinagulat yun ni Luis na matatanggap agad siya ng anak na noon lamang nito nakita. Huminga siya ng malalim at sinamahan ng mag-ama sa sala. Agad nang umiti si Hope sa kanya at ipinakita mga natanggap na regalo. Mabuti na gustuhan mo. Sabi ni Luis habang pinapanood ang anak na noon ay nakaupo sa beanbag at katabi ang mga ribbon at gift wrappers. Gusto ko po lahat. Thank you, Daddy. Pwede po ba kitang tawagin, Daddy? Tanong nito habang nakatingin sa kanilang dalawa. Nagkatinginan sila ni Luis at gumiti sa anak. Inabutan niya si Luis ng kape. Sorry. Bulong niya rito na nginitian lang nito. Siyempre, pwede mo akong tawagin, Daddy. Yay! Thank you po! Pinanood lang nila si Hope habang nagbubukas ng iba pang regalo. Salamat sa pagpunta, Luis. Salamat sa invitation. Sagot ito. At salamat sa pagsuggest ng mga regalo para sa kanya. Look, Mami! Bagong headphone! Malakas sabi ni Hope. Ito yung daddy ko pang gusto, Mami. Di ba nung nasa mall po tayo last month, ito yung sinabi ko sa'yo?
Oo, naalala ko anak. Sagot naman niya sabay lingon kay Luis. Matagal na niya akong kinukulit na bumili ng bago pero sabi ko meron pa naman siyang, Pero sira na po yung dati kong headphone, Daddy. fine, fine, you got your wish na anak. Mag-thank you ka na kay daddy mo. Thank you po, Daddy, sa headphone at sa iba pang gifts. Bukod sa headphones, nakatanggap din si Hope ng 3 libro, backpack, isang set ng art materials, hikaw at nightlight table lamp. Inayos ni Hope ang lahat ng iyon sa ibabaw ng mesa at sinimulang kuhanan ng larawan. Pwede ko po ba itong i-post sa Instagram, Daddy? Oh, sure. May IG ka, Daddy, para po magtag kita. Meron, pero hindi kasi ako masyado nag-i-Instagram. Napatulon si Hope sa tuwa na ikinagulat ni Justin. Pagkatapos iset ang IG username ni Luis, pumalik na si Hope sa beanbag nito at ipinagpatuloy ang pagkuha ng mga litrato. May Instagram na siya? Bulong na tanong ni Luis kay Justin. 7 na siya, parang buong klase nila nasa IG na. Napailing na lang si Luis. Mukhang marami pa itong kailangang malaman tungkol sa mga batang katulad ni Hope. Nandito pa rin po ba si Daddy hanggang bukas pagising ko? Nako anak, kailangan na niyang umuwi ngayong gabi kasi may work pa siya bukas ng umaga. Okay. Nalungkot ang mukha nito pero agad ding ngumiti. Mami, alam na po ba ni Teach Kevin ang tungkol sa pool party ko bukas? Nakalimutan ko kasing ibigay sa kanya yung invitation kahapon. Oo baby, tumawag siya kanina, binanggit ko na sa kanya. Yay! Gusto ko pong ikwento sa kanya tungkol kay Daddy. Sigurado magiging good friends silang dalawa. Tumayo na si Justin at kinuha ang mga tasa ng kape sa mesa. Pumunta siya sa kusina at nagsimula na maghugas ng pinggan. Hindi niya napansin na sumunod sa kanya si Luis at halos mapatalon siya sa gulat nang marinig niya itong magsalita. Sino si Teach Kevin? Instructor ni Hope sa taekwondo. Instructor? Close sila? Kayo? Napatingin siya kay Luis at kumunatan noon ito. Anong ibig mo sabihin? Wala. Bukod sa 5 malalapit na kaibigan ni Hope at mga nanay at yaya ng mga ito, ay wala na silang iba pang bisita ng araw na yon. Dumating nga rin pala si Luis na nagsabi na kagabi na hindi ito makakarating. Kasama nito ang kaibigan si Jacob na kanina'y masaya nakikipagkwentuhan kay Marga sa gilid ng pool. Oh, hindi ba dapat masayang araw na to? Bakit parang pasad mo daigdig dyan sa itsura mo? Tignan mo si Luis kung gaano ka komportable na nakikipagkwentuhan at tawanan sa kanila. Natawa si Marga nang lingunin si Luis na pinaliligiran ng mga nanay at yaya ng mga bata. Tuwan-tuwa ang mga ito kung ano man ang ikinukwento ni Luis. Nakita mo ba kung paano siya tignan ng mga bisita lalo na nang hubarin niya yung t-shirt niya bago tumalon sa pool? At nakita mo ba yung abs girl? Oh my God! Kinikilig na tanong ni Marga. Ganyan na ba talaga siya kamacho noon pa, Justin? Oo, nakakainis. Sumandal siya tinuon ng atensyon sa iniinom na smoothie. Ay, may muling ibalik ang tamis ng pag-ibig ba akong naririnig? Marga? Nagtatanong lang ito naman. Kasi naman yan si Luis kung makatitig at makangiti sa'yo, parang gusto ka nang iuwi Natawa na lang si Justin. Diyos ko, Marga, tumigil ka nga sa kalokohan mong yan. Nagkibit-balikat na lang si Marga pero hindi nito inalis ang tingin kay Luis, lalo na nagsimula na itong lumapit sa direksyon nila. Nang lingon niya si Marga ay kausap na nito si Jacob. Hindi ka ba mag-swimming? Tanong ni Luis matapos kumuha ng isang lata ng soft drink at maupo sa tabi niya. Umiling lang siya habang nakatingin sa pool kung saan masaya naglalaro si Hope at ang mga kaibigan nito. Oh, okay ka lang ba? Parang kanina ka pantahimik. Okay lang. I'm just taking it all in. Ikaw, okay ka lang? Oo. Sa maniwala ka't sa hindi. Matagal na mula na makaramdam ako na ganito. Yung kalmado lang, kontento. Mabuti naman kung ganon. Sa tingin mo, kaya ko to? Ang alin?
Ito, yung magpakaama kay Hope. Hindi ko alam kung kaya kong gawin lahat ng responsibilidad ng isang tatay. Luis, hindi ka naman obligadong gawin ng lahat ng responsibilidad. Yung pag-acknowledge mo lang na ikaw ang tatay niya, sapat na yun. Anong ibig mo sabihin? Ayun nga, gusto ko lang naman makita ni Hope sa personal. Hindi ka naman nare-require gawin ng kahit na ano. Pero, Luis, relax. Ituloy mo lang kung anong ginagawa mo sa buhay as usual. Wala kang dapat baguhin sa buhay mo dahil lang sa nalaman mong may anak ka. parang imposible naman yata yun. Siyempre, magbabagong buhay ko, yung priorities ko. Hindi naman kailangan kung ayaw mo talaga eh. Paano kung gusto ko? Napatingin siya sa kausap. Alam kong overwhelming to para sa'yo pero relax lang, okay? Wala namang manghuhusga sa'yo kung hindi ka man maging parte ng paglaki ni Hope. Promise. Pasensya na kung masyado ako nag-worry. Gusto ko lang kasing makabawi sa lahat ng taon na wala ako sa buhay ni Hope. Sa buhay niyo. Hindi naman kailangan. Just be yourself. Well, be your good self. I mean, lalo na kapag nandyan si Hope. Okay ba yon? Nakangiti niyang payo matapos itong tignan mula ulo hanggang paa. Teka, wala ka bang balak na magdamit? May mga bisita tayo na hindi sanay na nakakakita ng hubad na lalaki. Pinapaalala ko lang sa'yo. Oh, sorry. Natawa si Luis at ibinalabal ang tuwalya sa balikat. Pero pool party to, di ba? Kaya akala ko okay lang na. Oo nga, pero baka lang kasi may mga hindi komportable kapag nakakakita ng ganyan. Ikaw ba? Hindi komportable na nakikita akong ganito? Pabiro nitong tanong. Hindi hoy. Tanggi niya sabay iwas ang tingin. Palubog na ang araw na matapos ang party at umuwi ang mga bisita maliban kina Luis, Jacob at Marga na tumulong kay Justin sa pagliligpit at paglilinis. At oo, nakarating si Teach Kevin bago pa matulog si Hope. So, yun pala si Teach Kevin. Mukhang close talaga sila ni Hope, ano? Tumango siya't nilingon ng anak na masayang nakikipagkwentuhan kay Kevin doon sa sala. Mukha naman siya mabait. Mabait ba siya? Mabait naman. Simple niyang tugon. Gusto mo siya? Mula sa mga paper plate sa mesa ay napatingin siya rito. Ano? Gusto ka ba niya? Luis, bakit ba kung ano-ano yung tinatanong mo? Bakit ka namumula? Excuse me, hindi ako namumula no. Namumula ka. Ewan ko sa'yo. Minadali ni Justin ang pagdampot ng mga basura at inilagay yon sa garbage bag. Agad naman siyang tinulungan ni Luis na buhatin yon. Alam ba ni Hope? Ang alin? Ang tungkol sa iyo ng instructor niya. Muli, hindi niya yun pinansin. Nagtuloy-tuloy siya sa kusina dalang isang tray na mga kubyertos. Hindi mo ba sasabihin sa kanya? Narinig niyang tanong ni Luis. Wala naman dapat sabihin. Wala naman yun si Kevin. Ano lang yun? Kaibigan? Natawa ito. I don't think so. Wala lalaki na mag-aaksay ng oras sa umattend ng kids party na walang motibo. Alam mo, hininto niyang ginagawa tinignan ito ng diretsyo. Wala kang karapatan na manghusga ng mga tao lalo na't kakakilala mo pa lang. Ilang oras na kami magkakilala pero ang dami ko nang alam tungkol sa kanya. Alam ko na madalas siyang dumalaw sa inyo kapag weekends. Nanonood kayo ng sine. Sumasama siya sa pag-grocery niyo. Hinahatid ka kung may pupuntahan ka at nagbibigay lagi ng mga regalo kahit walang okasyon. Paano mo sinabi ni Hope ano? Oo, at marami pa siyang kwento simula kahapon. Lalo na tungkol kay Teach Kevin. Well, mabait lang talaga siya. Yun lang yun. Sinabi ba niya sa'yo ng diretso na ginagawa lang niya lahat yun dahil mabait lang siyang kaibigan? Natatawa nitong tanong. At talaga naniwala ka sa sinabi niya yun? Teka nga, ano bang gusto mong palabasin? Boyfriend mo na ba yun? Napabuntong hininga siya at napailing. Sorry ha, pero wala akong oras sa ganito. Ayun, edi inamin mo na. Inamin ng ano? Na boyfriend mo nga siya. Pwede ba Luis, Bakit kasi hindi mo masabi na boyfriend mo na nga yun? bakit ba parang nagsiselos ka? Doon hindi nakasagot si Luis. Umiiling pa rin si Justin nang iwan sa kusina si Luis at pagdating niya sa sala
ay nagpapaalaman na sina Hope at Teacher Kevin. Salamat sa pagpunta ha. Salamat sa pag-invite. Pakisabi kay Hope na nag-enjoy ako at pasensya na kung late ako nakarating. Hinatid niya ito hanggang sa gate para magpaalam. 8:00 na noon ng gabi at wala ng tao sa bakuran. Maging si Marg at Jacob na hindi niya alam kung nasaan. Kevin, I think I owe you an explanation. Explanation? Hindi ko agad nasabi sa yun tungkol sa tatay ni Hope. Hindi ko nasabi na nakita na namin siya at nakilala na siya ni Hope. Justin, nagdemand ba ako tungkol doon? Ngumiti ito sa kanya. Kung ano man ang meron kayo ng tatay ni Hope, nakaraan na yon. Kahit anong gawin natin, parte na ng buhay ni Hope ang tatay niya at siguro nga ng buhay mo. Nung nagpasya ako na ligawan ka, alam ko na kung saan ako dapat nakalugar. Hindi kita pipigilan na makipagkita o makipag-usap sa kanya dahil alam kong unfair yun para sa'yo at lalo na para kay Hope. At hindi ko rin hihingin na maging priority mo ko dahil alam kong imposible yun. Si Hope ang mahalaga dito. At kung makilala at makasama ang tatay niya magpapasaya sa kanya, ibigay natin yun. Ayoko naman maging kontrabida sa kwento niya, Justin. Wow, salamat Kevin. Hindi ko inaasahan yan from you but really thank you. Huwag mo ko alalahanin, okay? Kung dumating man ang oras sa feeling ko nakaka-apekto sa akin ang sitwasyon, sasabihin ko agad sa'yo. Thank you. Hinayaan niyang hawakan ito ang kanyang kamay. I appreciate this. Alam mo naman kahit ano, gagawin ko para sa'yo, di ba? Marahan siyang tumango. Ay, bakit pa nagtsatsaga ka sa tulad ko na may baggage? Kung ang baggage mo ay kasing cute ni Hope, okay lang. She's such a handful. Lalo na ngayon, ang bilis ng panahon. Ang laki na niya agad. Sa totoo lang, mas mature siya kaysa mga kaedaran niya sa school. You're doing a great job raising her alone, Justin. Well, salamat. Mahirap pero kinakaya. Nakakapagod pero wala namang ibang gagawa na lahat kundi ako. Hindi mo naman kailangan gawin lahat. Nandito lang ako kapag kailangan mo ng katulong, okay? Alam ko naman. Kaya ang laking pasalamat ko na nandyan ka palagi para sa amin. Kaya hindi ka mahirap mahalin eh. Napatas ito ng kilay. Anong ibig mo sabihin? Ayun nga, basta. Salamat sa lahat. Nakangiti niyang tugon. Again, you are welcome. Anyway, kumusta naman siya? Si Luis? Sa tingin ko, mukhang okay naman. Mukha naman siya mabait, no? Hindi napigilan ni Justin na mapangiti. Oh, bakit ka napangiti? Wala naman. Ganyan-ganyan din ang comment niya sa'yo eh. Na mukha ka naman daw mabait. Ah, talaga? At anong sinabi mo? Well, sinabi ko lang ang totoo na mabait ka talagang tao. At gustong-gusto ka ni Hope. At? Ano pa ba? Ngumiti ito at tumingin sa kanya. Sinabi mo ba tungkol sa atin? Well, hindi pa. Lumapit ito sa kanya ng bahagya. Sa tingin mo ba okay lang sa kanya yung ganito tayo? Ano ba tayo? Natatawa niyang tanong. Yung totoo, hindi ko rin sigurado. Ang alam ko lang, totoo tong nararamdaman ko sa'yo, Justin. Na mahal kita. At maghihintay ako hanggang sa mahalin mo rin ako. Kevin. Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses at nang makitang palapit si Luis, ay automatikong lumayo sina Justin at Kevin sa isa't isa. Sorry sa istorbo pero Justin, nagising si Hope. Hinahanap ka niya. Okay, salamat. Mula kay Luis ay bumaling siya kay Kevin. Salamat ulit sa pagpunta. Ingat sa pagdadrive ha. Kinamayan ni Kevin si Luis bago tuluyang pumasok sa kotse nito. Ilan sandali pa bago nito pinaandar yon at nang makalayo na ito ay pumasok na si Justin sa loob ng bakuran kasunod si Luis. Medyo late na, hindi ka pa ba uwi? Pinapauwi mo na ba ako? Naku hindi bakit mo naman naisip yon? Sarkastiko niyang tanong nang naroon na sila sa sala kung saan nila naabutan si Hope na tulog pa rin sa sofa at hawak ang paborito nitong ragdoll.
Isasuggest ko pa nga na dito ka na matulog ngayong gabi. Uy, talaga? My God, Luis, hindi ka pa rin marunong makadistinguish ng joke. Naupo siya sa dulo ng sofa at hinimas-himas ang buhok nito. Pero sabi nga ni Hope kanina, dito na ako matulog. Lahat naman pinapatulog ni Hope dito. Kahit yung taekwondo instructor niya? Oo, kahit si Kevin. Welcome ba yun na matulog dito sa inyo? Sa halip na sagutin ng walang kwenta nitong tanong, ay tumayo na siya. Bubuhatin na sana niya si Hope pero pinigil siya ni Luis at ito na mismo bumuhat sa anak at nagdala sa kwarto nito. Simula nang malaman ng mga magulang ni Luis ang tungkol sa apo ng mga ito, ay walang araw na hindi siya nito kinulit na makilala si Hope. Kailangan ba talaga natin gawin to? Tanong ni Justin na makapasok ng kanilang sasakyan sa malaking gate na automatikong bumukas para sa kanila. Inaasahan na nila tayo, Justin. Nag-cancel pa si Dad ang business trip niya sa Japan at nagluto si Ma'am ng special baked macaroni para kay Hope. Wow! Baked macaroni, my favorite! Ngumiti si Luis at hinimas ang ulo nito. Oo, baby. Nagluto talaga ang lola mo ng baked mac kasi sabi ko, favorite mo yun. Makikilala ko na po ba sina lolo't lola ngayon, Daddy? Oo, at excited sila na makilala ka. Ako rin po. Tara na sa loob, Mami. Naghihintay na sina lolo't lola. Ilan sandali lang ay nakita na nilang lumabas mula sa malaking pinto na gawa sa Nara ang dalawang matanda. Luisito, bakit ang tagal nyo? Nakangiting tanong ni Mrs. Arroyo, kasunod ng kanyang ama. Hi ma'am, dad, sorry we're late. Sobra na palang traffic pakyat dito sa Tagaytay. Bakit kasi nagkotse pa kayo? Ang helicopter, bakit hindi gamitin? Mapagbiro pa lang ma'am mo, no? Bulong niya, ngumitilan si Luis. Hindi ko pa nare-renew yung lisensya ko, ma. Ay nako, ikaw na bata ka talaga. Manang-mana ka sa ama mo. Kung anong importante yung pang ipinagpapaliban. Tinapunan ni Justin ang mapanuring tingin si Luis. Hoy, anong helicopter? Well, ang mahalaga, nandito na kayo sa wakas. Abay, ilang buwan na ba kaming nakikiusap sa'yo na bumisita para makilala naman namin ang aming apo? Pasok na tayo sa loob at nang makakain na. Teka. Luisito, ito na ba siya, iho? Lumapit ito kay Hope at tinignan ito mabuti. Napakagandang bata. Opo, ma'am. Hope Serene. Inakbayan niyang anak at yumuko. Hope, siya ang lola mo at siya naman si lolo. Bukod sa magandang ngiti, lumapit si Hope sa mga ito at yumakap na halos magpaiyak kay Mrs. Arroyo. Nice to meet you, young lady. At syempre, ma'am, dad, naalala niyo si Justin, di ba? Kapwa tumangot ngumiti ang dalawang matanda. Matagal na panahon na pero syempre, naalala namin siya, anak. Lumapit si Mrs. Arroyo kay Justin at niyakap ito na mahigpit. Welcome back, iha. Mabuti naman at nagka-ayos kang dalawa. Abay, ngayon na lang uli namin nakita tong anak namin na ganito kasaya at... Mom, tayo na po sa loob at dumidilim na. Wow, ang laki naman po ng bahay niyo, Daddy. Dito ka nakatira? Tanong ni Hope habang tumitingin sa paligid. Well, dati apo, dito nakatira ang daddy mo pero ngayon may sarili na siyang bahay at sabi niya, masyado na raw siyang matanda para tumira kasama kami. May himig pagtatampong sagot ni Mr. Arroyo. Pero bakit naman, Daddy? Ang ganda-ganda ng bahay niyo, oh. Ang laki-laki parang castle. Sigurado ko namimiss ka lagi nila lolo't lola. Di ba po, lolo, lola? Nako, tama ka, Hope. At kung hindi dahil sa'yo, hindi pa makakabalik dito yan daddy mo. Kaya maraming salamat sa'yo, apo. Welcome po, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Lagi po namin kayong pupuntahan dito ni Mami. Di ba, Mami? Tinignan ng mga magulang ni Luis si Justin kaya wala itong nagawa kundi ang sumang-ayon. Doon sila sa hardin naghapunan na puno ng tawanan at kwento mula kay Hope. Hindi yun inaasahan ni Justin
na madaling matatanggap ng mga magulang ni Luis si Hope dahil hindi niya malilimutan na siyang sinisisi ng mga ito noon nang maligaw ng landas si Luis na maghiwalay sila. Pasensya ka na talaga. Inabutan siya ni Luis sa isang baso ng red wine at naupo sa tabi niya doon sa hardin habang pinapanood si Hope na aliw sa mga regalong bigay ng lolo at lola nito. Yung totoo, Luis, ano ba sinabi mo sa kanila tungkol sa atin? Sa tingin ko naman, napansin mo na sa buong dinner, lagi nilang binabanggit na may tayo, na parang tayo pa rin talaga. Hindi ba? Hindi. Well, sa mga mata ni Hope, parang ganun na nga. Anong? Naalala mo nung nagkasakit si Hope? Tinawagan mo ko nun, di ba? Kasi hinahanap ako ng bata. At hindi ba sabi niya, hanggat may sakit pa siya, doon muna ako sa inyo tumuloy. At doon tayo nagkaroon ng agreement, di ba? Na hindi pa siya gumagaling. Magkukunwari tayo na okay tayo, na tayo na uli. At ngayon, kailangan nating matulog sa iisang kwarto at magkunwari na in love tayo sa isa't isa. Hindi ba? Natatawa nitong tanong. Nagpapatawa ka ba, Mr. Arroyo? Dahil alam mo, hindi ka nakakatawa eh. Hindi ko alam kung anong gusto mong palabasin pero ang natatandaan ko, tapos na dapat ang agreement natin dahil matagal nang magaling si Hope. Pero paano natin yung ipapaliwanag kay Hope? Ako nang bahala kay Hope. Ikaw ang bahala sa mom and dad mo. Kailangan nating makaalis sa kalokohan na to as soon as possible, Luis. Kalokohan? Oo, kalokohan na sinimulan mo. Nang-inlove pa rin tayo sa isa't isa. Pwede naman nating totohanin kung gusto mo. Luis, joke lang ito naman. Natatawa nitong sabi. Pero bakit pa parang napakahalaga nito sa'yo? Dahil hindi tayo pwedeng habang buhay magkunwari. Hindi tayo makakapagsimulang mabuhay ng kanya-kanya unless sabihin natin kay Hope ang totoo. Oh, so gusto mong mabuhay ng kanya-kanya, ganun ba? I'm sure, ganun din naman ang gusto mo, di ba? Lalo na nagiging seryoso na kayo ni Audrey. Umiling ito. Ikaw ba? Nagiging seryoso na ba kayo nung si Kevin? Bakit mo na itanong? Ewan ko. Akala ko kasi lagi mo lang siyang kasama para pagsilosin ako eh. Ay wow, ang kapala. Tumawa siya na malakas. Okay lang naman. Kung pinagsiselos mo ko, panalo ka na. Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Oo na, Justin. Nagsiselos ako sa Taekwondo teacher na yun. At bakit ka naman magsiselos? Justin, pwede ba? Matanda na tayo para sa mga ganitong laro. Bakit ba hindi na lang natin aminin na mahal pa rin natin ang isa't isa para tapos na? My God, Luis. Nabaliw ka na ba ng tuluyan? Tinignan siya nito at napakamot sa ulo. Sige nga, sabi mo sa akin. Wala ka na ba nararamdaman sa akin kahit konti? Luis. Oh, look at you two lovebirds. Bati ng ina ni Luis paglapit sa kanila. Nakakatuwa naman talaga na makita kayong ganyan na sweet sa isa't isa. Ngumiti lang si Justin at yumuko para iwasan ang mga mata ni Mrs. Arroyo. Pero napaangat din siya ng tingin nang maramdaman niya ang mainit na palad ni Luis na bumalot sa kanyang kamay. Guess what? Nagpaplano na ng trips ang daddy niyong mga anak at sobrang excited na si Hope sa Asian cruise natin next summer. Napangiti lang ulit si Justin at na-imagine na lang ang tuwa ng anak sa balitang yon. And by the way, nakausap ko na si Father Abraham nung nakaraang linggo para siya yung mag-officiate ng kasal. Kailangan lang natin siyang sabihan in advance dahil syempre, marami pa tayong asikasuhing documents. Teka lang ma'am, kaninong kasal? Abay, kanino pa bang kasal? Di sa inyong dalawa. Nakapili na ba kayo ng date kung kailan? Nang masabihan ko ng mga amiga ko, excited ang mga yun na bumalik ng Vatican. Vatican? Oh, bakit ayaw niyo ba sa Vatican? Saan niyo ba gusto? Sige, sabihin niyo lang. Ikaw ba, Justin, anak, saan mo gusto makasal? Sa Greece, sa Paris, sa... Mama, walang kasal na magaganap, okay? Anong walang kasal? Malakas itong tanong. Hindi pwedeng walang kasal, Luis Manuel. Lumalaki na si Hope at kung gusto niyong magka-baby ulit, nararapat lang na. Baby? Taranta niyang tanong. Mama, itong dahilan kung bakit hindi ko muna sinabi sa inyo tungkol sa amin. Hanggat maaari, ayaw sana namin magmadali, Mama.
Ayaw niyo magmadali. At bakit? Aba-aba. Hindi na kami bumabata ng daddy niyo, Luis. At gusto naman naming ma-enjoy ang mga apo namin sa iyong dalawa ng matagal. Mga apo? Magkasunod na tanong ni na Luis at Justin. Naghalokip-kip si Mrs. Arroyo at kumunot ang noo. Pumili na kayo ng petsa. Huwag yun ang hintayin na pilitin ko pa kayong dalawa. At huwag niyo akong pinaghihintay. Nagkakaintindihan ba tayo? Kapwa na lang sila napailing nang pakapasok na sa mansyon ang ina ni Luis. Oh, paano natin sasabihin sa parents mo na walang kasal na magaganap? Hindi pa naman natin kailangan sabihin sa kanila. Sa ngayon. Pero don't worry, ako nang bahala dun, okay? Napailing na lang siya at nilapag ang baso sa mesa. Ay nako, ganyan din ang sinabi mo tungkol sa pagsasabi kay Hope ng totoo pero nangyari ba? Alam mo bang nag-expect yung bata na sa bahay ka natitira? Teka, sinabi mo ba sa kanya na lilipat ka na sa bahay? Natawa si Luis pero hindi yun nagtagal. Noon lamang nito napansin na ilang pulgada lang ang layo nila sa isa't isa at ramdam nilang init ang kanilang mga hininga. Hoy Luis, nakikinig ka ba? Huwag mo akong tinititigan ng ganyan, Justin. Ano? Paano? Takanyan tanong sabay layo dito. Na para bang gusto mo kong halikan. Ganyan ang mga tingin mo sa akin noon. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Seryoso tong usapan natin, puro ka nalang biro. Alam mo, pwede mo naman sabihin sa akin na gusto mo eh. Hindi mo naman ako kailangang akitin ng ganyan para lang. Alam mo na. Diyos ko naman, Luis. Kung makapagsalita ka parang wala kang girlfriend ha. Alam mo naman kaya akong kalimutan lahat para sa'yo. Ang tanong, ikaw ba? Kaya mong kalimutan ng Kevin na yun para sa akin? Ano bang tanong yan? Ano bang meron sa Kevin na yun na wala ako? Well, gusto mo talaga malaman? Una, mabait siya. May isang salita. At loyal. Wow ha, parang kilalang kilala mo na yung tao ha. Kailan mo lang ba yun nakakilala? Sigurado ka ba na mapagkakatiwalaan yun? Sapat na para sabihin na iba siya sa ibang lalaki na kilala ko. Diretsuhin mo na. Hindi siya tulad ko na babaero na hindi makontento. Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Justin, kung binigyan mo lang ako ng pagkakataon noon, edi sana napatunayan ko sa'yo na kaya ko magbago. Para sa'yo. Luis, huwag ka agad magtiwala sa taong yun, Justin. Kung gusto mo talaga siya, fine. Pero please, be careful. Kapag may nalaman akong ginawa niya sa'yo, kapag nalaman ko na niloloko ka lang niya, sorry, pero ako mismo makakalaban niya. At anong plano mo? Paimbestigahan siya? I-background check? Come on, Luis. Lahat kaya kong gawin, Justin. Para sa iyo ni Hope. Para masigurado ang kaligtasan niyo. At nagulat na lang si Justin nang imbitahan siya ni Luis para daw sa isang importanteng bagay. Tahimik lang siya habang nakatingin sa floor-to-ceiling glass panel ng private lounge na yon kung saan kitang-kita ang buong city skyline sa ibaba. Hindi mo kailangan gawin to, Luis. Kailangan. Ayoko magsisi sa huli dahil sa bagay na hindi ko ginawa. Tulad noon. Teka, nasan ba tayo? Sa opisina. Opisina mo? Well, isa sa mga opisina ko. Kumunot ang noon niya. Luis, sigurado ka bang opisina to? Bakit parang hotel? Dahil yun ang specific instruction ko kay architect nung pinatayo ko to. Para hindi naman sobrang stressful. Alam mo, hindi ka talaga normal, no? May opisina lang na parang hotel, hindi na normal. Paano pa kung makita mo yung iba kong building na, wait, huwag mo sabihin na, yes. Hindi lang ito yung opisinang akin, kundi itong buong building. At 3 pang ganito actually. At yung, teka lang ha, putol niya. Tama na, hindi ko kailangan na listahan ang yaman mo, Luis. Ang gusto ko lang malaman, kung bakit mo ko dinala dito. Justin, hindi kita dinala dito para magyabang. Gusto ko lang patunayan sa'yo na kapag sinabi kong chinek ko talaga. Sa puntong yun ay eksaktong pumasok ang isang lalaki na parang galing sa pelikulang Men in Black. Sir, confirmed na po lahat. Confirmed? Ang alin? Yung tungkol kay Teacher Kevin. Mahinahon itong tugon nang hindi tinatanggal ang mga mata sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Na talagang pinaimbestigahan mo siya? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Sinanyasan nito ang tauhan at lumitaw sa malaking screen sa harap nila ang ilang larawan. Isang simpleng bahay sa probinsya.
Isang babae, 2 bata, at isang wedding photo. Kasal na siya, legally, 10 years. May 2 anak, isang 9 taon, isang 5 taon. Napaupo si Justin. Pero sabi niya single siya. At sabi niya, na simpleng taekwondo instructor lang siya. Well, totoo naman. Pero part-time lang. Full-time kasi siyang sinungaling. Luis, sigurado ka ba sa mga to? Baka naman gusto mo lang siya siraan sa akin para magmukha kang bayani. Hindi ko na siya kailangan siraan dahil sirang-sira na siya. Kung hindi sapat ang mga ebidensya na yan, don't worry. Kayang-kaya ng team ko na kumuha ng marami pang ebidensya laban sa lalaking yun para lang mapatunayan na niloloko ka lang niya. Mula sa screen ay tumingin ito sa kanya. Justin, handa akong gamitin ang lahat ng meron ako para maprotektahan kayo ni Hope. Umiling-iling si Justin habang tinitignan ang mga litrato sa kanyang cellphone. Mga litrato ni Hope kasama si Luis at ilang stolen shots ni Luis na kalaro ang anak. Nagluluto, kumakain. Hindi niya maalala kung kailan nagsimula pero isang araw, bigla na lang niyang naiisip si Luis ng walang dahilan. Kahit pa ngayon na dapat ay si Kevin ang iniisip niya at ang kasinungalingan nito. Mommy, okay ka lang po? Nandito na po si Daddy, dala yung favorite kong donuts. Okay lang baby. Isang donut lang for tonight ha. And then drink water. Yay! Sige po, Mommy! Tumakbo na ito na mabilis sa sala at yumakap muna kay Luis bago ito lumapit sa kanya. Sigurado kang okay ka lang? Nag-aalala nitong tanong nang mapansin na namubugto niya mga mata. Okay lang. Bakit ka nga pala napadaan? Hindi natuloy ang meeting ko ngayon kaya naisipan kong dumaan. Tinitigan niya ito ng mabuti. Yun totoo. Napangiti ito at nilingon si Hope na abala na sa pagkain. Tinawagan ako ni Hope, namimiss mo na raw ako. Ay grabe ha. Natatawa niyang sagot. Biro lang, pasensya na kung hindi ako nakakabisita nito mga nakaraang linggo. Sobrang busy sa opisina ang daming bagong projects. Okay lang, naiintindihan naman ni Hope yon. Tumango si Luis at pinanood siyang magsali ng tubig sa baso. Siya nga pala, anong plano niyo sa Christmas Eve? Next week na yun, di ba? Baka dito na lang sa bahay. Ikaw, anong plano mo? Well, normally wala naman talaga. Pero sabi ni Audrey, since pareho naman kaming walang pupuntahan celebration, kahit sa condo na lang daw kami, kahit simpleng dinner lang. Tumango-tango siya na para bang interesado sa paksa. Bakit ang Audrey na yun ang kasama mo sa Noche Buena ha? Bakit may Audrey pa rin sa buhay mo ha? Anyway, okay lang ba sa'yo ang Mexican food for dinner tonight? May mga bago akong salsa recipe, baka gusto mong tikman. Justin, sorry. Hindi ako pwedeng mag-stay for dinner. Nangako kasi ako kay Audrey na manonood kami ng sine ngayon. Oh, naupo siya tumingin dito. Pero inayos ni Hope yung sleeping tent sa kwarto niya para sa atin. Talaga? Tinignan nito ang anak at ngumiti. Sasabihin ko na lang sa kanya na next weekend na lang. Huminga siya ng malalim at tumango. Ilan sandali siya natahimik na napansin agad ni Luis. Sigurado ka bang okay ka lang? Kayo ni Audrey. Bahagyang napangiti si Luis. Bakit? Nagsiselos ka? Pwede ba? Inirapan niya ito. Okay kami ni Audrey. Friends. Friends? Friends. Iyon lang at hindi na ito nag-abalang ipaliwanag pa yon. So okay lang ba talaga? Oo nga, bakit mo ba naitanong? Kilala kita Justin, come on, anong problema? Well, pinuntahan ako ni Kevin sa opisina kanina. Ano? Dumiretso ng upo si Luis. Akala ko ba hindi ka na makikipagkita sa lalaking yun? Oo nga, pero hindi siya tumitigil sa pagtawag kaya sabi ko, siguro mas maganda nga na magkita kami ng personal para makapag-usap kami na maayos. Para masabi ko sa kanya na tapos na kung ano man ang meron kami. Oh, anong sabi niya? Nagalit siya. He denied everything. Pero nung pinakita kong proof mula sa'yo, bigla siya nag-iba. Inamin niya na may asawa at anak siya pero ako raw mahal niya at handa raw siyang iwan ng pamilya niya para sa akin. Pinagbantaan ka ba niya nasasaktan? Hindi naman, pero ramdam ko ang galit niya, Luis. Sa totoo lang, natatakot ako.
Baka... Lumapit ito at hinagod ang kanyang likod. Don't worry, simula ngayon, hindi na makakalapit sa'yo. Sa inyo ni Hope ang lalaking yun. At huwag magpapakita sa akin ng hayop na yun, kung hindi, makikita niyang hinahanap niya. Luis, ayoko madamay ka sa Justin. Hindi pwedeng hindi ako madamay sa sitwasyon. Ano ko si Hope at nanay ka ng anak ko. Kaya para mapanatag ka, hindi ako aalis ngayon. Lalo na't hindi naman natin alam kung anong kayang gawin ni Kevin. Hindi mo naman kailangang... Paano ang movie date niyo ni Audrey? Tatawagan ko na lang siya. Maiintindihan naman niya kapag ipiniliwanag ko sa kanyang sitwasyon. Sigurado ka? Sigurado. Hindi rin naman ako mag-enjoy sa panonood dahil mag-aalala ako sa inyo. Tahimik na dumaan ang ilang linggo at akala ni Justin ay tuluyan ang nawala si Kevin sa buhay niya. Pero ng araw na yon, nang papunta na siya sa parking area, nang biglang may humarang sa kanyang daraanan. Abala siya sa paghahanap ng susi ng kanyang sasakyan, kaya naman hindi niya nakita ang kanyang daraanan. Nako, sorry, hindi ko. At nang tumingala siya, ay nakita niyang isang malaking pumpon ng pulang rosas. Hi, si Kevin. Plantsadong-plantsado ang suot nitong Amerikana at makintabang sapatos. Justin, I'm sorry. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko nun, kung bakit ko nasabi nung gabing yun. Nadala lang siguro ko. Mahal na mahal kasi kita, Justin. Sorry talaga. Umatras siya na magtangka itong lumapit at napanganga lang siya nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan at may kuning maliit na kahon sa bulsa nito. Justin, will you marry me? Ano? Will you marry me? Pwede ba, Kevin? Tumayo ka nga dyan. Ano bang ginagawa mo? Anong ginagawa ko? At nakuha pa nitong ngumiti. Nagpo-propose ako sa'yo, Justin. Gusto ko tang pakasalan. Pero bakit? Kevin, alam mo bang ginagawa mo? May asawa ka na, may pamilya, at may lakas ka pa ng loob na mag-propose. Diyos ko naman, Kevin, hindi ko matatanggap yan. Biglang nagbagong ekspresyon ng mukha nito at dahan-dahan tumayo. Dahil ba doon sa gagong lalaki na yon? Muli, napaurong siya. Dahil noon lang niya ito narinig na magsalita ng ganoon. Sabi mo nga sa akin, Justin, mahal mo pa ba si Raulong yon? Oo, mahal pa niya ako. Sabay na napatingin sina Justin at Kevin sa direksyon kung saan nagmula ang malalim na boses na yon. Walang sali-salita. Biglang sinunggaban ito ni Kevin at sinuntok sa tiyan. Hamak na mas matangkad at mas malaki si Kevin pero mas mabilis si Luis, kaya nailaga nito ang mga yon. Diyos ko, pwede bang tumigil na kayo? So, ito ba lalaking itong dahilan kung bakit biglang ayaw mo na sa akin na, Justin? Hindi. Sagot ni Luis. Hindi ako rason kundi ikaw mismo dahil sinungaling ka. Tarantado ka pala eh. Muling inundahan ni Kevin ang suntok si Luis at sa pagkakataong yon ay tumama ang kamao nito sa mukha ni Luis. Bumagsak ito sa matigas sa brick tiles at agad na dumugo ang bibig. Sinasabi ko na nga bang mangyayari to eh. Hindi dapat kita pinagkatiwalaan. Ikaw ang hindi dapat pagkatiwalaan. Sigaw ni Luis. Ang kapal ng mukha mo. Teacher ka pa man ding gago ka. Kung nalaman ko lang agad ang totoo, tiyak na nasa kulungan ka na ngayon. Aamba pa sana si Kevin pero dumating na mga security at mabilis na namagitan sa dalawa. Hinawakan ng mga ito ang mga kamay ni Kevin para pigilan sa pagsuntok kay Luis. Ayoko nang makikita yung pagmumukha mo, naiintindihan mo. At kung ayaw mong matanggal bilang teacher, layuan mong pamilya ko. Nang nasa loob na sila ng kotse, ay sinimula ng bigyan ni Justin ng first aid si Luis. Dahan-dahan ang ginawa niyang paglilinis ng sugat ito sa itaas na bahagi ng kilay nito at sa sulok ng labi. Masakit ba? Hindi. Pero halata sa mukha nito ang hapdi ng nararamdaman nito at sa tuwing napapangiwi ito at napapaaray ay hindi niya mapigilang mapangiti. Nag-e-enjoy ka sa ganitong nasasaktan ako, no? Sorry. Nakangiti niya sabi. Okay ka lang ba? Hindi ka ba niya sinaktan? Okay lang ako. Salamat nga pala. Hindi ko alam na magkikita pa kami at lalong hindi ko expected na magpo-propose pa siya na parang wala nangyari. Mabuti na lang nandun ka kanina. Lumapit ito ng bahagya at hinaplos ang kanyang pisngi. Dapat sana itinuloy ko na yung plano ko na bigyan kayo ni Hope ng security.
Anong security? Sobra naman yata yun, Luis. Pagdating sa safety mo, sa safety niyo ni Hope, walang sobra, Justin. Hindi ko kayo mababantayan 24/7 kahit gustuhin ko man at hindi ako makakampante hanggat alam ko na pakalat-kalat lang ang Kevin na yun. Huwag na, parang OA naman yun. Justin. Ginagap nito ang kamay niya. Handa akong ibigay lahat sa inyo ni Hope lalo na pagdating sa kaligtasan yung dalawa. Kahit isang batalyon pa ng security ang kailangan, wala akong pakialam para lang masigurong walang manggugulo sa inyo. Grabe naman, Mr. Arroyo, ha? Hindi ako nagbibiro. Bulong nito. Sinuklay nito ng mga daliri ang buhok niya at hinawakan ng magkabilang pisngi. Luis. Napapikit na lang si Justin nang maramdaman niya ang mainit itong labi sa kanya noo. Nandito lang ako ha. Ano man ang mangyari, ano man ang kailangan mo, nandito ako ha. Hindi mo kailangan gawin to. Kung ang goal mo ay ang makabawi sa mga pagkukulang mo kay Hope, okay na. Good job. Nagagawa mo naman at higit pa. Pero hindi lang yun ang goal ko. Gusto ko ring makabawi sa'yo, Justin. Sa pag-iwan ko sa'yo. Sa pagsuko ng gano'n na lang. Umiling siya. Ako nakipaghiwalay, di ba? Dahil din sa kalokohan ko, di ba? Biro pa nito. Pero hindi dapat kita sinukuan. Hindi dapat kita hinayaan na makipaghiwalay. Naging mas matyaga sana ako. Sana naghintay ako na magbagong isip mo. Sana ginawa ko lahat para magbagong isip mo at bumalik ka sa akin. Umiling si Justin. Kung hindi siguro tayo nagkahiwalay noon, magkakahiwalay din tayo later on, Luis. Baka hindi lang talaga tayo para sa isa't isa. Noon. Ngayon kaya. Napalamutian ng fairy lights ang malaking punong mangga sa likod ng bahay ni na Justin, maging ang mga halaman sa paligid niyon. May iba't ibang kulay din ng lobo ang lumulutang sa pool na lalong nagpadagdag ng kasiyahan sa selebrasyon. Late na ba ako? Napatingin ang lahat sa gate, kasama ng antok ng si Hope na pinipilit idilat ang mga mata. Pero nang marinig nito ang boses ng ama ay agad itong tumayo at tumalon. Daddy, sabi ko na nga ba darating ka eh. Sabi ko nga kay Mami, sinabi mo lang na hindi ka makakapunta pero isusurprise mo kami for Noche Buena. Nag-work ang plano ni Daddy, di ba anak? Opo, Daddy, ang galing. Namiss mo ba ako? Opo, miss na miss na miss. Sabi ko kay Mami, tawagan ka para papuntahin dito pero sabi niya busy ka po sa work at sa mga meeting at sa mga staff na hindi ko naman po naiintindihan. Natawa si Luis. Oo nga, sorry anak ah. Marami talagang ginagawa sa opisina eh. Okay lang po, at least nakaka-video call naman po tayo, di ba po? Tama anak ah. Naglakad ang dalawa palapit sa mesa doon sa dulong bahagi ng pool area. Nakita ni Luis si Marga na nakangiti. At sa tabi nito ay si Jacob na parang nagsasabi na ano ang ginagawa mo rito. At naroon din si Justin, nakakunot ang noo na nakatingin sa kanya. Sabi sa'yo, Mami, darating si Daddy eh. Anak, hindi ba sabi ko sa'yo, huwag mo na siyang tawagan kasi baka nakakaistorbo tayo sa kanya. Pero Christmas Eve, Mami, at ang Christmas ay all about family. Napailing na lang si Justin samantalang nakangiti at nagbubulong-bulungan sina Marga at Jacob na parabang nakarinig ng pinaka-nakakatawan joke ng taon. Ang daming dalang gifts ni Daddy, Mami. Para sa inyo yan na mami mo at hindi lang yan, baby. Yung iba nasa kotse pa. At mamaya, may gift pa ako sa inyo, okay? Sabi ni Luis habang nakatingin kay Justin na lalong nagpasaya sa anak. Sige na anak, patulong ka kay Tita Marga, Tito Jacob na dalhin lahat ng yan sa ilalim ng Christmas tree, okay? Yumakap pa muna ang bata sa kanilang dalawa bago pumasok sa loob ng bahay. Kasunod sina Marga. Pinanood lang nila ang mga ito hanggang sa mawala ito sa kanilang paningin. So, anong ginagawa mo rito, Mr. Luis Manuel Arroyo? Hindi ba dapat kasama mo si Audrey ngayon? Change of plans. Simple niyan tugon. Bakit? Well, narealize ko lang na ito yung una Noche Buena nating magkakasama. Alam mo na, ako, ikaw, si Hope. Sabi nga ni Hope, Christmas is all about family. 5, 4, 3, 2, 1. Merry Christmas!
Nang matapos ang countdown ay nagbatian na silang lahat. Niyakap ni Hope sina Justin at Luis habang nakatayo sa upuan sa pagitan nilang dalawa. Best Christmas ever! Sigaw nito. I love you, Mommy! I love you, Daddy! We love you too, baby! Hinaplos niya ang ulo ng anak at hinalikan ito sa pisngi. Sumunod si Luis at hinalikan din ang anak. And I love you. Bulong ni Luis habang diretsyo nakatingin sa kanya. Hindi kay Hope, kundi sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata at walang anuman nasabi. Sige na, kumain na tayo para mabuksan na natin ang mga regalo sa loob. Hindi ba, Hope? Opo, Mommy, pero hindi ka pa nag-I love you kay Daddy. Nako anak, hindi naman na kailangan yon. Sige na, Mommy, please, it's Christmas. Pakiusap ni Hope habang pumapalakpak naman sina Marga at Jacob sa gilid. Pero, please, Mommy, please. Ay, sige na nga. Humugot ng malalim na hininga si Justin at tumingin kay Luis. I love you. Mahina niyan sabi na nakakuha ng malaking ngiti mula rito. Oh, ikaw naman, Daddy. I love you, Justin. Walang pag-aalinlangan, sabi ni Luis. Yay! Ngayon kiss na kayo, Mommy, Daddy. Nagkatinginan sina Margaret Jacob at pareho natawa. Hope ha, sobra naman na yon, hindi naman. Pero maagap na lumapit si Luis sa kanya at hinalikan sa mga labi. Matagal, malalim, at bago pa siya nakapag-react, ay nakalayo na ito at nakaakbay na sa anak. Merry talagang Christmas ngayon ano? Bulong ni Luis sa kanya. Masayang masaya si Hope na nagbubukas sa mga regalo sa sala habang nanonood lamang sina Justin doon sa may bintana at umiinom ng red wine. Salamat ulit sa pagpunta ha. Hindi mo alam kung gaano kahalaga to kay Hope. Salamat din. Kaya nga napagpasyan kong pumunta dahil sa kanya. Sigurado ka bang okay lang kay Audrey? Tumango ito at ngumiti. Sabi ko nga 'di ba, friends na lang kami. Matagal na, ilang buwan na rin. Mutual naman ang decision. Masyado kami naging busy sa mga trabaho. Lalo na siya bilang ang dami niyang tanggap na modeling projects especially out of the country. Ever since naman, alam naman namin na ganito mangyayari. Kaya okay naman kami. Tinignan lang niya si Luis at natahimik. Si Kevin, may balita ka ba? Lagi kang nagtatanong tungkol sa kanya. Miss na ba siya? Gusto mo siya makita? Biro niya rito. Gusto ko siyang suntukin ng paulit-ulit kapag nakita ko siya. Umiling siya at napangiti. Hindi na nagpakita ulit. Tinakot mo eh. Dapat lang siya matakot no? Nang tumayo siya sa may bookshelf ay sinundan siya doon ni Luis. Ilan sandali rin itong tinignan ng mga libro at dekorasyong naroon hanggang sa may nahagip ang mga mata nito. Oh, wow. Pamilyar to ah. Ito nga ba yun? Tinong nito sabay kuha sa maliit na figurine para ipakita sa kanya. Naalala mo ba kung saan natin nakuha to? Baguio, bago tayo bumalik na Manila. 2 yung binili natin, di ba? Para partner. At naalala mo pa ba yung promise natin dito? Na itatago natin to hanggat mahal natin ang isa't isa. Tinitigan siya nito at ginitian matapos ibalik ang bulol figurine sa shelf. Mabuti, nasa iyo pa rin. Well, actually, nakalimutan ko nga nandyan pa pala yan. Dinala ko yung ganyan ko sa States. Dinadala ko kahit saan ako magpunta. At ngayon, nasa nightstand ko siya sa bahay. Hindi nito tinatanggal ang pagkakatitig sa kanya habang nagsasalita. Minsan, naitanong na sa akin ni Audrey ang tungkol sa figurine. At sabi ko, sacred yan. Rice guardian sa mga taga-Ifugao. Dahil hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na symbol yun ng pag-ibig ko sa'yo, di ba? Yumuko siya at umiling. Luis, hindi mo pa rin ba aaminin? Ang alin? Na mahal mo pa rin ako. Alam mo ikaw, tinalikuran na niya ito pero bago pa siya makahakbang palayo ay nahuli nito ang kanyang braso. Justin, teka lang. Hinawakan nito ang 2 niyang kamay at tinitigan siya muli. Ano pa bang kailangan kong gawin para lang mapaamin kita na mahal mo pa rin ako? Aba, bakit parang sigurado ka ha, Mr. Arroyo? Dahil kung hindi mo ako mahal,
Bakit suot mo pa rin to hanggang ngayon? Nakangiti ito nang itanong yon, sabay hawak sa singsing na nakalagay sa kwintas niya. Nung napansin ko na suot mo pa rin to, alam ko na, Justin. At simula nun, sabi ko sa sarili ko, gagawin ko lahat para lang matanggap mo ulit ako. Napahigit siya ng hininga na maramdaman ng mga daliri nito na marahong maplos sa kanyang leeg. At tuluyan ang nangilid ang kanyang luha nang hawakan nito ang kamay niya at ilagay yon sa ibabaw ng dibdib nito. Nang tignan niya yon, nakita niyang isang gintong kwintas na may nakasabit na singsing tulad ng sa kanya. Hindi ko rin tinatanggal, Justin. At alam ko na pareho tayo ng dahilan kung bakit hanggang ngayon, suot pa rin natin ang mga singsing natin. Mula sa kaharap ay nilingon niya si Hope na nakikipaglaro pa rin kina Marga. Napatingin din doon si Luis at mas lumapit pa sa kanya. Sa tingin mo, ito ng tamang oras para tuparin natin ang wish ni Hope. Wish? Oo, di ba? Yun ang Christmas wish niya, na maging kumpleto ang pamilya natin. Anong ibig mo sabihin? Niyang tanong. Sa totoo lang, hindi ko naisip na hahantong pa tayo sa ganito. Nung nagpasya ako na tumira sa Amerika, sabi ko sa sarili ko na hindi na ako babalik. Ayoko na kita makita pa. Pero, well, syempre, minsan, naiisip ko kung ano nga kaya mangyayari kung makita ulit kita. Pero hindi ko talaga naisip na ganito. I mean, akala ko kasi may pamilya ka na, masaya ka na. Kaya nung nalaman ko na may anak tayo, wow, binago ng lahat sa akin. As in, nabago ang buong buhay ko. Parang lahat ng galit, ng sakit, ng disappointments na naranasan ko noon. Biglang nawala, Justin. Ang dami na nangyari at sa tingin ko ang dami na nating nasayang na taon at siguro ngayon, ito na yung tamang panahon para itama na natin ang mga mali nating desisyon. Bigla, bumalik kay Justin ang mga pinagdaanan nila ni Luis. Ang una nilang pagkikita, ang mga pinagdaanan nila, ang lahat ng pinagsamahan nila. Ayoko sanang lumaki si Hope sa ganitong setup. Gusto ko lumaki siya na buong pamilya natin. Marahan siyang tumango. Ako rin naman pero I love you, Justin. At tuluyan na siya nitong hinalikan na marahan. Napapikit na lamang siya at ninamnam ang bawat sandaling magkahinang ang kanilang mga labi. Marry me, please. Bulong nito at pagkatapos ay bigla na lamang itong lumuhod sa kanyang harap. Nagulat pa siya na marinig ang masayang sigaw ni Hope na kanina pa palang nanonood sa kanila, samantalang pumapalakpak naman sina Jacob at Marga. Mabilis na tumakbo palapit si Hope at agad silang niyakap. Ngayon, nakahanda akong gawin ang lahat para... Hindi na naituloy ni Luis ang sasabihin dahil si Justin naman ang humalik sa mga labi nito. Ang ibig sabihin ba nito? Tinatanggap mo ng proposal ko? Tumayo ito at bahagyang lumayo sa kanya na para bang hindi makapaniwala. Oo, Luis. Tinatanggap ko. Ay, sino ba makapagsasabi na mauuwi rin tayo sa ganito? Tanong ni Luis. Ganitong-ganito ko na-imagine ang lahat. Ngayon, masasabi na talaga natin na para tayo sa isa't isa. Justin, di ba sabi ko sa'yo noon pa man, naniniwala ako na nakatadhana tayong dalawa. Salamat sa paniniwala, Luis. Sa tingin mo ba, kung hindi tayo nagkita noon sa Baguio, kung hindi ka broken-hearted, magkikita kaya ulit tayo? Ikaw ba? Ano sa tingin mo? Oo, siguro, magkikita tayo sa ibang lugar, sa ibang pagkakataon. Naniniwala kasi ako sa destiny. At nung nakita kita ulit sa Baguio, alam ko na, may dahilan kung bakit tayo nagkita, kung bakit ka naging parte ng buhay ko, kung bakit natin pinagdaanan ng lahat-lahat. Siguro para itest kung gaano natin kamahal ang isa't isa. At napatunayan naman natin na kaya natin, di ba? Maaga sila nagising ng umagang yon. Nakabalot pa ng kumot si Justin at nagulat pa siya nang mapansing wala si Luis sa kanyang tabi. Luis? Nang walang sumagot ay bumangon siya at lumabas ng kwarto. Nang makarating siya sa dining room, nakita niya doon ang mesa na puno ng iba't ibang pagkain. Prutas, pastries at isang maliit na cake na may nakasulat na Welcome home, Mrs. Arroyo. Luis, parang sobra naman to para sa breakfast. Hindi pa yan lahat. Lumabas ng kusina si Luis, hawak ang isang tasa ng kape. Good morning, asawa ko. Alam mo, hindi mo naman kailangan gawin to.
Pero gusto ko. Lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa noo. First day natin back from the honeymoon as husband and wife. Kaya naisip ko na dapat malaman mo na agad kung anong klase magiging buhay mo sa araw-araw simula ngayon. Iniligid ni Justin ang mga mata sa paligid. Penthouse, private chef, view ng buong syudad. Grabe, Luis. Hindi ko alam na ganito kakayaman. Pero ikaw ang pinakamahalagang kayamanan sa akin, Justin. Kayo ni Hope. Mommy, Daddy, good morning po. Sabay silang napatingin sa anak na mabilis na bumababa sa hagdan. Oh, gising na palang prinsesa natin. Bati ni Luis. Good morning, baby. Wow, ang daming food! Siyempre, para yan sa rin at prinsesa ng buhay ko. Naupo na sila at na magsimula silang kumain ay nagsimula na rin ang kadaldala ni Hope. Daddy, totoo po ba na billionaire ka talaga? Yun po maraming pera? Nagkatinginan sila mag-asawa at natawa. Parang gano'n na nga, baby. Bakit? Nanlaki ang mga mata nito. May private jet ka, Daddy? Meron. Ate! Dalawa. Wow! Pero ikaw pa rin na maghahatid sa akin sa school? Araw-araw. Yay! Hinaplos sa Luis ang buhok ng anak at hinalikan ang ulo nito. Anyway, Justin, honey. Kailan nga palang dating ng parents mo from States para mapagandaan natin? Sabi nila next week. Sobrang nanghihinaya nga sila kasi hindi sila naka-attend sa kasal natin. Of course, mas mahalaga ang surgery ng dad mo kaya that's no problem. Tumango-tango siya. Excited na ako na makilala mo sila. Ako rin. Sigurado ka bang ready ka na makilala ang dad ko? Medyo stricto yun at nakakatakot. At sobrang protective pagdating sa akin. Ngumiti lang si Luis. Nakalimutan mo na ba na sanay na ako sa mga strict? Ang dami ko na naharap na boards, investors, kahit pa nga mga nakakatakot na takeovers. Sigurado kung kaya kong harapin ang dad mo. Eh ang mom ko kaya, sobrang sensitive nun tsaka may pagka-paranoid. Don't worry, magaling ako magpangiti. I'm sure madadala siya ng charm ko. Wow ha, confident? Of course. Biro nito. In fact, napagplanuhan ko na kung paano sila ma-impress. How about sa private resort natin sila dalhin? Then doon tayo magdi-dinner, billionaire style. Billionaire style? Hindi ba pwedeng simple lang? Honey, deserve ng parents mong best welcome. And that includes a luxury dinner na may private chef. Violinist, lahat. Gusto kong maging maganda ang unang impression ng parents mo sa asawa mo, syempre. Luis, I'm sure kahit walang ganyan, mamahalin ka ng parents ko. Talaga? Oo naman. Lalo na kapag nalaman nila kung gaano ka kabait at kaalaga lalo na pagdating kay Hope. Isang matamis na halikang itinugon ni Luis. So, gusto niyo na bang malaman kung anong ginawa kong plano para sa atin ngayong araw? Plano? Takanyang tanong habang pinapanood ang anak na maganang kumain. Pagkatapos natin mag-almusal, may naghihintay na private helicopter sa atin sa rooftop papunta sa island. Beach day, snorkeling, swimming at kung swertehin, dolphin spotting. Gusto mo yun, Hope, baby? Makakakita ko ng dolphins, Daddy? As in totoong dolphins? Parang sa movies? Yes, anak. And then, ispa para kay Mami. Wow, spa? Para sa akin lang? Oo naman, deserve mo yun, Han. At para kay Hope, surprise treasure hunting. Yay! Thank you, Daddy! Tinupad mong wish ko. Luis, hindi ba sobra-sobra naman yata to? Para ng pelikulang buhay natin ha. Natatawa niyang komento. Hindi to pelikula, honey. Totoo to. Tayo to, pamilya natin. At oo, sobra-sobra to dahil nararapat lang naman sa yung dalawan lahat ng ito. Isang matamis na halik sa labi ang itinugon ni Justin sa asawa. I love you, Luis. Salamat sa pagtupad ng pangako mo. Salamat din, Justin. Dahil inayaan mo kung tuparin ang pangako ko sa inyo. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Sorry po, madam.